Good day at day good mga ka-JT sa kalam, at ito po pagka galing po namin at pagkana namin ng galing Abatan, Bugyas, at ito po yung sinasabi ko sa inyo, napakahaba po rin po ito ng lusong na to. At dito po yung daan na ito ay nagdahan-dahan lang po tayo, kurba-kurbada po, saradong kurbada po, at napakatataas po nitong kalsada na to. At ito po yung papuntang Buskalan, at dadaanan po natin yung Loo tsaka yung Makulangan. Yun po yung mga nakita ko mga JT, at dito po ay sobrang dahan-dahan po ako dito, at napaka lalim po nitong lusong na to simula galing Abatan. Medyo konting kilometers na lang po ito. Siguro mga 5 to 10 kilometers na pababa po, hanggang sa may hihiwalayan ng Buskalan to ayan, may bus po kami nakikitang bumibiyahe. Hindi po namin inaabot yung mga biyahe na yan kasi alas 8 po ng umaga na daan doon sa may taas, sa may papuntang Tinok. Hindi ko na lang po yung alam yung mga lugar dito. Ang nabasa ko lang po dito ay itong Loo na unang dadaanan, pagkakanan po galing Abatan. Itong pababa pong ito, tapos marami po kayong makikita rito na talaga napakagandang view. At ito na po yung Loo mga ka-JT, ayan po yung dadaanan nyo papunta po ng mayroon pong kalsadang to na ganito mga ka-JT. At after po niya makikita nyo po yung arkong ng Loo. At hindi ko kayo magkakamali, basta diretso lang po kayo dito. Ayan, after po ng tulay na yan mga ka-JT, nakita nyo naman po yung view, napakaganda po talaga dito. Ayan po yung sinasabi ko, unang dadaanan after ng Abatan mga ka-JT. At komunidad po yan, napakarami rin po tao dyan. At dito po, pagka nandito na po kayo, kung magmumotor kayo, ang pinaka-the best na gawin, magdala na po kayo ng pang vulcanize o yung mga pang sariling pang troubleshooting, kasi po talaga namang napakahaba po ng lugar na wala ko kayong papavulcanizean at wala kayong pagpapagawaan. At pinaka-the best ay magdadala na kayo ng fan belt dito kung kayo mag-i-stay dito. Lalo pag kayo nakasingle. Akyat din naman po dito yung mga 4 wheels tata. Ito po yung mga marami na pong gulayan mga ka-JT, kalimitan po repolyo, kalakasan daw po ng repolyo ng panahon na ngayon, at medyo dyan daw po sila kumikita. Basta ito dire-diretso lang tong komunidad nito, sa loob po yan. Tapos ang sunod po niyan Makulangan, o basta po yung may anong yun, Makulangulangan ba? Basta hindi ko lang po alam kung tama yung word ko nung baryo na yan Basta dito po ay dadaanan niyo lang po yung komunidad na yan. Dito mag-chill ride ka pa dito kasi palusong, slight na ahon. Mahaba ho ito bago kayo pumunta doon sa may maghihiwalay ng papuntang Tinok at papuntang Buskalan mga ka-JT. At dito po, paikot lang po rin ito naman papuntang Sagada, papuntang Ifugao. At yung Tinok na pupuntahan namin, hindi ko kami makakarating sa bayan kasi po hanggang doon lang po kami sa New Highest Point. At ayan, ang dami pong bahayan dito at dumaan din lang po kami dito. Hindi ko alam kung may mga palengke na po rito kasi po kada bili po namin ng tubig dyan, talaga naman sobra-sobra bili ko po ng tubig, at napakahaba po ng mga lugar na wala po talagang tao mga ka-JT. At may advice ko po ay wag na po kayong dumaan dito ng gabi. Kung kaabutin kayo ng gabi dito ay magpaumaga na kayo, at kung meron naman mga backup na sasakyan, pwede naman po kayong pero sobrang dilim po siguro dito. Tsaka yan po, inabot na ho kami ng patanghali niyan, at nandyan na ho kami sa makalampas ng Loo, Makulangan, mga ka-JT. At yan po ay nasa pagitan po ng mga bundok-bundok na yan. Pero yung bang baryo rito at ibang lugar, hindi ko na po alam. Basta ako, video-video lang po. Pero nadadaanan ko na po ito dati. Familiarity na po yung lugar dito sa akin, at pero hindi ko po alam yung pinakapangalan. At ito po, pagdating nyo po rito ay kakanan po kayo, medyo malalim yan. Papunta po yung yan. Yung lugar na yan, hindi ko po alam yung diretso na yan, pero kailangan nyo pong kumanan dito at bumaba po ako. Napakadulas po niyan. Naglalakad po ako dyan kasi napakalalim po niyan. Basta ito, pababa lang po ito. Kakanan po kayo dito, wag po kayo didiretso. At ito po yung papuntang Tinok. At after nyo po lampasan to mga lusong na to, at may mga irrigation, yung may mga tawag dito viewpoint na makikita, at yan, lumampas na si Pisa Elmer, at sumunod dyan si Pisan Chino. Basta to, dire-diretso lang po itong palusong na to, at ingat-ingat po rito sa mga bikers. Sa mga nakamotor, medyo mabigat, syempre, balancing yun, tapos ang bike kasi babalance lang talaga sa pangangatawan mo. At yan, syempre, hindi magpapakita ang JT sa kalam. Medyo mababa po pa yung lusong na yan, kaya medyo nakapag-video-video pa tayo sa mga nagtatanong po yan, at bakit nakapag-video ko. Siyempre, dahan-dahan lang po tayo dyan, hawak-hawak ko po yung preno niyan. At saka tumechempo po ako sa mga kalsadang banayad, at ito po, palusong pa rin po yan. Mauumay ho kayo kalulusong dito, at nakita nyo naman po, napakatutuloy nilang lumusong, at ako hindi naman po, at pinipil ko po yung lugar dyan. At dito po, hindi ho kayo makakaramdam ng laspag, pero pagtapos po ng ride nyo at nakaupo na kayo sa bus o kaya sa sasakyan,
ay sigurado po mararamdaman nyo. At ito po yung sinasabi ko sa inyo, taga rito sina Kuya, napapanik ng Tinok, yung nagatid sa amin na naka-FX at napakabait ito. Maraming salamat talaga sa iyo, Kuya Labin. Shoutout nga pala kay paring Joel Nuno. Shoutout sa inyo at sa mga taga Pansol na gusto makarating dito. Yung mga nagmumotor na taga Losnap City, pwede naman po, basta maganda kayo. 3K automatic, balikan. Sa motor sa ADB, ganun. Basta hindi depende sa lakas ng motor, mga ka-JT. Simple po, wag ko kayong dadaan ng gabi rito. Mas maganda, araw kayo mag-ride. At kasi po, sa gabi, wala naman talaga kayong makikita. At napakalalayo po ng mga bahayan at pagawaan. Bayan-bayan pa ang pupuntahan nyo. Dito po, ayan, Master JT Sakalam. Lagi pong basa ang kalsada kasi po nagmo-moist tapos nanggagaling po sa bundok yung mga tubig sa mga ulan. Kaya medyo madulas at ayan, makikita nyo po yan sa todong lusong na yan. Basta lagi pong tandaan, laging safe, hindi nagmamadali at laging defensive driving. Ako, mapa bike, mapa motor, mapa four wheels, mapa truck, defensive driving po ako. Totoo po yun, nagagawa ko po yun. Yung sa kalsada, malimit ako, magiging mapagkumbaba. Tinataas ko na po yung upuan ko Hamburger yan, JT. De, joke lang po. Basta maging pakumbaba lang po tayo sa kalsada at para hindi po tayo pare-pares maabala. At dito pa mga ka-JT, itong kahabaan na to ay medyo rolling po ito. Slight na ahon pero malimit po, puro palusong. Simula po abatan nito ay umaabot to siguro ng 5 to 8 kilometers to 10, higit pa. Bago kayo pumalik at maghiwalay dun sa Buskalan at papanik ng Tinok, mga ka-JT. Mapipil nyo po rito para kayo nasa New Zealand dito. Para kayo nasa ibang bansa talaga, mga ka-JT. Fresh po at napakaganda po ng tanawin. Lalo yung mga bundok-bundok na yan. Tapos sobrang lamig po talaga dito. Mga alas 9 o alas 10 na po ng umaga to nung binababa namin to. Tapos hindi pa ho dito yung pinakamahirap na parte sa mga nagbabike. Sa mga dimakin na po hindi ho mahirap yan. At yan, tumambay po ako. Tinignan ko po yung ilog-ilog na yan. At naghahanap po ako dito ng hanging bridge. May nakita po ako. Hindi ko po alam kung saan pwedeng bumaba. Ayan, tinuturo ko po yung napakaganda po. Hindi ko lang po alam kung mapapaliguan niya. Siguro napakalamig po niya, mga ka-JT. At sa mga taga rito, nung tinanong namin si Kuya, meron naman daw po rito parang resort na medyo may mainit ang tubig. At after ko po dyan, mga ka-JT, dumiretso na po tayo at nag-aantay na po sila dun sa isang kabilang view deck, mga ka-JT. At ito nga po, napakasarap po dito. Sumampa na po ako sa bike ko dyan at habang nagmemekos-mekos tayo dyan, tinitignan ko po yung mga puno-puno. Talagang ang ganda naman po ng mga puno. Puro pine tree po at ibang variant yung pine tree. At nung nandito po kami tapos bumaba kami ng Baguio, ang sabi ni paring Darwin sa akin, at ito pa, pagkalampas nyo po to sa tulay na to, medyo mag-i-slate na ahon na kayo pero hindi pa ho yan yung pinaka senaryo ng ahon. At syempre mga ka-JT Sakalam, banayad lang po yan. After 2 po yan, lulusong uli kayo tapos makikita nyo po dyan yung tambayan na tinambayan nila na paring Darwin. At nung nakabalik po kami ng Baguio, ang sabi po ni paring Darwin sa akin, binabanas na raw po siya. Ewan ko lang ho ngayon na nandito na kami sa Luzon, sa Calamba, ay baka binabanas na ng gusto. Pero nung pagkababa po namin ng Baguio, ang sabi kagri paring Darwin, pinapawisan siya. At ayun, mga ka-JT, dire-diretso lang po ito. Napakaganda ng view po dito. At yan po yung nakikita yung puno na yan. Para ho talaga kayo nasa ibang bansa. Kulang na lang po talaga yung snow. Pero napakalamig po dito. Napakataas po talaga nitong lugar na to. Siguro malabo hong bahain to. Pag binahaw po ito, lubog na po sa parting Baguio nito, mga ka-JT. At ayan po, medyo nag-aan na po tayo dyan. Sa mga ibang pong mga followers natin at mga sumusuporta at nagtitiwala sa atin, pasensya na po kayo, ay hindi ko po alam kung anong mga bari-bari na to. At JT Sakalam nyo ay panluson lang po. And then joke lang po. Basta hindi ko lang po alam yung mga bari-bari rito. Pero napakaganda po rito. Kung magra-ride kayo nakamotor dito, ay napakasarap po. Tapos pag nakamotor ka, kailangan mo rin mga tools. Talagang wala po talaga kayo makikita mga talyer-talyer o gawaan ng motor. Madalang po, sa bayan-bayan lang po. At habang papalapit po kami sa Tinok na hindi ko po inaasahan na ganun pala yung aahunin namin, mga ka-JT, at sobra po. Ayan po yung pakanan po yan na Pabuskalan po yan. Tapos ito, pa Tinok na po ito. Dito na po magsisimula ang aming tawag dito ay Penitensya. Ayan po, nauna po sila dyan. Pero ayan, hindi ko po alam na ganun pakataas yung
gradient niyan. Napakataas na po pala ang timano niya, nasa 20 ho kagad. At yan, sagad-sagad na po ako, medyo nakita ko po na nahihirapan na yung mga kasama ko. At dyan po gumamit ako dyan ng granny, tapos 11-50-40. Totoo po, hindi ako nagbibiro. Kasi po, wala akong recover. Yung umaahon ng mga truck dyan, wala ako nakitang tumitersera. Primera, segunda. At ayan, pasok na ho kami. Papanik na kami ng Tinok at papunta na kami sa New Highs Point. Ito po ay sobrang tagal po namin dito. At ayan, napakaganit po niyan. Mga ka-JT sa kalam at mga ka-bikers. Sa motor po, simple-simple po yan sa mga di makina. Pero napaka-tatarik po niyan. Naangat-angat na po yung mga unahan namin dyan, mga kasakalam JT. At dito po, hindi pa naman po ako sumusuko dito. Hindi pa ako pinanghihina ng loob. Pero nakailang pahinga ako dito bago ko po matapos to. Ayan, nakakapag-ano po ako. Nakikita nyo naman po, sobrang taas mga ka-JT. Ibig sabihin po niya na hindi pa ako masyado pagod. Pero nakita nyo naman po, nag-aahon kami, naka-jacket kami. Nakailang palit po ako ng damit dyan mga ka-JT. Pinapawisan po kami dyan. Hindi ko alam kung ilang kilo po na bawas po sa akin dyan. Hindi po. Panay naman din po ang kain namin. Joke lang po yun. Pag-uwi na lang po ulit tayo magda-diet, magpapababa ng timbang. Ayan, nakita nyo na po. Hindi pa po rice terraces yan kasi wala pa po tayo sa Ipugaw. Nasa baba pa po tayo ng Bugyas mga ka-JT. Bugyas pa po nakakasakop dyan pagkakalam ko. At ayan po, pahinga po tayo. At syempre, kain dahil talagang mauubos po kayo, mauutas. Nakita nyo po yung view. Ayan si Pinsan Elmer, si Paring Darwin, nang bumaba ng Baguio, binanas na. Nakita nyo naman po yung view para kami nasa ibang bansa. At shoutout kay Pinsan Chino, 2026. Last ride na po ni Pinsan Chino to, pagkakaalam ko, kasi may nagbabawal na po. Shoutout sa nagbabawal ng Tagalas Baños na pinsan ko. Shoutout sa iyo. Magpapangita rin tayo, wag ka mag-alala. Ayun po, dire-diretso na po ulit tayo. Ang hirap pong sumampa rito, sa totoo lang po. Ako po, tumatagilid po ako. Tumatawid po muna ako sa kabila. Tapos tumitingin po kung may pababa at mapahon. Bago po ako sasampa sa bike ko. At dito po, medyo talaga namang manggigigil kayo sa ahon. Kasi higit, karkula ko ha, na lagi po ako nasa kalsada. Humigit kumulang sa 10 o 15 kilometro na puro ahon. Ang pinaka-recovery nyo lang ay 2% o 2-5% na gradient na ahon mga ka-JT. Kaya wala ho kayong iano dito. Siguro yung mga malalakas po talaga ay kakayanin po. At ayan po mga ka-JT, dun po sa may parting taas, yung malapit na kami sa papuntang, yung aahonin na po namin yung isang bundok. Papunta na po sa New Highs Point. Ay doon ho, hindi na ako masyado nakaka-video at saka nag-uulan, madulas po. Pag naupo na lang po tayo nagpapahinga at saka nakaka-video. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan lang po yung pinaka-recovery. Pero paahon pa rin po yan. Napaganit pa rin po sa paan yan. At after po niyan sa may ginagawa na yan, basta dire-diretso lang po kayo pag may nakikita kayo mga gantong kinoconstruct. Kasi yung nag-landslide. Ayan, ahon na po uli yan. Pero ang masarap lang po dito, nag-aahon kayo, ay Diyos ko, napakaganda ng view. Mararamdaman mo na lang po pag upo nyo, wala pa rin po yung pagod, pero pag kayong pauwi na kayo, doon mo mararamdaman na napakasakit pala sa binti ng inahon namin. At pauwi kami, mga ka-JT, doon po namin nakikita na ganun kalalalim pala yung inahon namin. At dito po, pagka nakarating na po kasi New Highs Point sa Tinok, at doon po sa may kinainan namin, makikita nyo po yung kinainan namin ng pansit at anong sisig na napakasarap. Pwede na ho kayo mag-abang dito ng mga sasakyan papuntang Trinidad, yung mga biyahe pong panggulay. At ito po, pag ginabi po kayo dito, ay kinabukasan na po ng alas 8 ng umaga ang biyahe ng bus dito. Hindi po namin inabutan at ayun nga, may Good Samaritan sa amin, sina Kuya Labin, na hinatido kami hanggang sa Abatan. Pagdating naman sa Abatan, doon po mayroon pong biyahe. At ito po, dire-diretso lang po ito. At dito po sa lugar na to, sa may parting baba na to, napakalamig po at napakainit. Pero pag nakapanig pa ho kayo at nakapunta na kayo sa may papuntang New Highs Point mga ka-JT, palamig na ng palamig at paulan na ng paulan. Ramdam nyo na po yung mga tawag dito, At ito po, may mga komunidad ho kayong madadaanan. At yun nga po sinasabi ko sa inyo, kung kayo magra-ride dito ng bike, ay kailangan makikiusap kayo sa mga pababa La Trinidad o kung anumang sasakyan na sa pababa. At ito po yung pinakamababa na, ay na pa yung pinakatawag dito, recovery. Basta yun po, ulitin ko po, kung kayo magbabike dito, ang isa lang po masasabi ko sa inyo, tsempuhan at
tsambahan na makakasakay kayo sa mga pambiyaheng gulay kasi po hindi naman po pwedeng kargahan ng bike yon at madudurog po yung mga gulay. Pero may mga bababait din naman po. Yung papanig po kami dyan, may nakita ko kaming sumakay sila na ano. Pero antimano, kung gusto nyo may masasakyan, bumabaho kayo, ahunin nyo huli yung napakataas na papuntang Abatan at doon po ay mayroong biyahe. Alas 4 po na madaling araw ang simula ng van. Tapos 250 ho per head hanggang La Trinidad. Pero hanggang Baguio ay 300 at ang bike ay 70 pesos kada isa. Mga ka-JT, may mga komunidad po dito at susunod po rito ay wala na. Hindi ko lang po alam tong lugar na to. Basta madadaanan nyo po ito at dito po medyo mainit-init at maaraw pa at pagkalampas po namin dito. Napakalayo pa rin po niyan. Siguro may basta ho, higit kumulang na 10 kilometro o 20 kilometro ho siguro itong ahon na to. Ito po yung pinaka-recovery niya kasi komunidad. After naman po dito, siguro mga 50 meters o 200 meters. Ahon na huli kagad kayo. Medyo pagod-pagod na ho yung mga binti nyo kaya medyo nagtataas na ako dyan ng gear sa huli. Mga ka-JT, kumakambyo na po ako ng mas mataas. At syempre naman po, may mga mga station gas dito. At dito po, pultang-pultang yung mga sasakyan dito. Tapos wala akong nakikita sa gabi. At napakadilim po dito. At yun nga po ay syempre, ginusto namin to mga ka-JT sa kalam. Kaya namin to. Basta ako natutuwa po ako dito. At after po nyan mga ka-JT, ayan na po yung mga taniman. At dito po ay nagsisimula na pong kumulimlim dyan. Kasi po ay malapit na ho kami sa kaulapan. At dama na po namin yung parang naambon mga ka-JT. Lalo sa may parting makataas po ng papuntang New Highest Point. At dyan. Pagkatapos nyo po, dyan sa mga bahayan na yan, hindi ko lang po alam ang lugar. Pasensya na po kayo. Mag-aahon na po kayo. Patarik na po yan hanggang sa ibabaw sa may New Highest Point na umabot ng 29 gradient mga ka-JT. At dito po, slight lang po yan. Ang ginawa ko lang po talaga dyan, 1-2-1-2. Hindi ho ako tumatakbo dyan ng 4-5 lang mga ka-JT. Kasi napakahaba po ho niyan. Pag nakita nyo yung lugar na yan at nalampasan nyo na po ito, ay medyo malayo pa yan. Napakalayo pa po niyan. Napakahaba pa po niyan mga ka-JT. Tapos may dadaanan kayo na mayroong restaurant na nag-iisa. Ayan, pahinga po tayo dyan mga ka-JT. Medyo kailangan po natin magpahinga. Tumabi lang po tayo. Medyo masaya pa ako dyan kasi hindi pa ho natin nadadanasan yung tumaas ng gusto pero nakaranas na ho kami dyan ng nalampasan na po namin yung unang pagsubok doon po sa naghihiwalay na Escalante tsaka yung ayan tinuturo ko po, dyan po kami galing, sabi ko okay pa po mga ka-JT. Pero after po nyan at makalampas po kami doon sa pinagkainan namin, makikita nyo naman po yung restaurant na yon. Napakasarap po ng pansit talaga, tsaka yung pansit to isang order good for 6 person at tsaka po yung dito, yung sisig nila, good for 4 person. Ayan, nakita nyo, pre-primera. Ayan, mga ka-JT, may mga laman po yan na gulay. Kaya hindi ho sila nagpapasakay. Pero hindi pa ho kami, doon. At ito po, nakaramdam na kami ng tawag dito. Yung restaurant na ho, dito ho kami kumain. Nakaramdam na ho kami dyan ng mga tapos may mga pag-ulan. Para nagyayelo na po yung mga dito, yung klima. At ayan, mga ka-JT, kumain na ho kami bago pumanik. Akala nyo po pag galing na ho kayo dito, stopover po ito. After po ng stopover na yon, lahat to doon natigil. Magsisimula na ho kagad uli ang senaryo. At ayan, hindi na ako nakapagkuha sa mga ahon-ahon kasi napakataas. Nakita nyo, sinesenyas ko. Nakita nyo po yan, napakalamig, nag-uulan. Pero hirap na hirap kami, mga ka-JT. At primera, segunda lang po talaga naririnig ko sa mga sasakyan. At ang kalimitan ho sa kanila ay may double differential sa ahon-ahon. At ayan po, medyo unang ahon pa lang po yan, nasa gradient na 25. At ayan pa ho yung aahunin namin, pero hingal na kami, pero napakalamig po dyan mga ka-JT. Basta ito po ay ilang kilometro po ho ito na simula dun sa pinagkainan namin, dun sa mga stopover doon mga ka-JT. At ayan, nakakita nyo wala ho mga sasakyan. Hindi ho ako makapag-video sa pag-ahon at napakataas po talaga. Sa SM lang ho kayo. At ito, makikita nyo naman po, kadikit namin yung mga pag. Ayan pala ho yung gustong-gusto ng mga ng tawag dito. Ayan, medyo banayad po dyan. Kaya nakapagpahinga ako. 2 to 5% lang yan. Gradient na yan. Tapos mga ka-JT, after ko po dyan, makikita nyo po yung mga mga repolyo. Pero mga ka-siklista, after nyo pong lumusong dyan, yan lang po yung pinaka-recover. Mas mataas na gradient po ang aahunin nyo.
At sa mga nakatapos po ng ride dito, salute po ako sa inyo. At talagang dadamahin nyo naman po yung sakalan po talaga kayo dito mga ka-GT. Ako hindi po, 1 to 1 to lang. At syempre after po nyan, wala pong 1 kilometro yan, ahon na po uli. At ayan, yung weather naman po medyo mainit. Pero yung klima, para nagyeyelo. At yung pong yung tubig ko pong dala, tinitipid-tipid ko na po. Kasi simula ho dun sa stopover na may restaurant, wala na po kayo makikitang bahayan. Tatakbo ho kayo ng higit 10 kilometro naman dito ulit. Dun sa una, higit 10 kilometro ang ito naman po, higit 10 kilometro puro ahon. Pero wala na po kayong komunidad na makikita. Papunta na po ito na New Highs Point mga ka-JT. At after nyo po maahon na yun, syempre, eto mga ka-JT, ayan po yung bungad na makikita nyo. Pag nakita nyo po yan, ay wala na pong 2 kilometro. Makikita nyo na po yung pinupuntahan dito. At kalimitan po namin nakita dito mga nakamotor, nakakausap namin. Puro taga Laguna, nakagaya namin. At mga ka-JT, dito medyo banabanayad na po ito. Pero hindi na po ako napidan ng gusto dyan. Kasi nag-iisip po ako na baka meron pa pong ahon. At meron pa po pero hindi naman po ganun kataas. Basta ito, pag nakita nyo po yan mga ka-JT, tapos na po kayo sa mga ahon napakatarek. Basta ito, pag nakakita nyo po yun, at ito na po. Dream come true. JT Sakalam, unlock. At makikita nyo na po dyan yung yung kanilang signage sa mga sumusuporta sa akin at sa mga naniniwala sa akin, sa mga video ko. Maraming salamat po. At sana po, i-follow nyo pa po ko at patuloy nyo pong panoodin pa. At dito po, ganito magiging style nyo after nyo po matapos ito. Ayan, nakita nyo Mount Pulag, nakalagay, welcome to Mount Pulag. Ayan po yung mga dito, tapos ayun yung mga signage, may mga sticker pong pwede kayo magdikit. Kaso ako po ay purita, mahirap lang tayo, wala po tayo sticker. Tapos ayan po yung welcome na makikita nyo at may picture po kami dyan. After ko po mabidyohan, mag-picture dyan, syempre, ayan, unlock JT Sakalam, New Highest Point. Pwesto na po tayo dyan, elevation, New Highest elevation, tapos pwesto na po tayo dyan. Ako po unang sumubok. Mga ka-JT, yan po talaga ang gagawin nyo kasi wala ko kayo makikitang pampasayro ito at nagpasalamat ako, hindi raw pwede. Ang sumunod po dyan ay si Pisan Chino at hindi rin pwede. Ang ginawa po namin dyan ay bumaba na mga ka-JT. Ayan po yung kailangan nyo kasi alas 8 po ng umaga ang biyahe dyan, manggagaling Tinok. At ayun po mga ka-JT, see you on my next vlog. At binaba na lang po namin yan hanggang sa bumalik kami doon sa restaurant at doon kami nakasakay doon sa may Apex. Salamat nga pala po sa may-ari ng Apex si Kuya Labin. See you on my next vlog mga ka-JT.